Isang balitang yumanig sa mga residente ng San Pablo City, Laguna matapos na matagpuan ang katawan ng isang walang kalaban-laban na biktima sa isang masukal na bahagi ng sagingan na sakop ng Barangay Santiago 2, San Pablo City. Ang nakakapanlumo ang biktima ay isang mag-aaral na nasa ikatlong baitang pa lamang ng elementarya. Ang inyong matutunghayan. Brutal na pinatay ang 8 taong gulang na grade 3 student sa San Pablo City, Laguna na papasok na sana sa eskwelahan. Tadtad ng taga ang biktima ng matagpuan sa isang gubat malapit sa kuweba. January 9, 2026 ng tanghali, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng San Pablo City. Ang tawag ay nagmula sa barangay chairman ng Barangay Santiago 2 na si Captain Mario Flores. Ayon sa kanya ay may natagpuan silang bangkay. Dahilan kaya naman agad na rumisponde ang tauhan ng San Pablo City Component Police Station sa nasabing report. Pagdating nila sa Barangay Santiago 2 ay dinala sila ng mga tao sa masukal na bahagi ng sagingan kung saan nila dinatnan ng kalunos-lunos na kalagayan ng biktima, isang batang lalaki. Ang dinatnan nilang wala ng buhay na nakahandusay sa damuhan malapit sa isang kuweba. Ang nakakabigla ay hindi biro ang tinamong sugat ng biktima. Inilarawan ito ng mga pulis na lubhang karumal-dumal. Tadtad kasi ito ng saksak at hiwa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Base sa isinagawang autopsy, nagtamo ang biktima ng 9 na major wounds o malalaking sugat. Tapyas ang tenga nito at nagtamo ito ng malaking hiwa sa kanyang batok, maging ang 4 na mga daliri nito ay putol. Marami ding nakitang defense wounds sa biktima, mga sugat na nakuha niya nang subukan niyang salagin ang bawat hiwa ng itak na winawasipas ng suspect. Ang biktima ay agad din namang kinilala na si Gianni Rick Nodero o mas kilala ng mga taga roon sa tawag na Utoy. Sa lugar na isinilang at nagkaisip si Utoy, ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa San Pablo City, Laguna. Para mas maibigay ang mga pangangailangan ng bata lalo na sa kanyang pag-aaral, masakit man sa kanilang kalooban, ay pinaampo ng mga magulang niya si Utoy sa kanilang may kayang tiyuhin na si Tatay Edelberto Nodero. Sa piling nila Tatay Edelberto ay nagkaroon ng pangalawang pamilya si Utoy. Sa pangalawang pamilya ay lumaki si Utoy na hindi niya naramdaman na ampon siya. Minahal siya ng pamilya at itinuring na tunay na anak at kapatid. Nang magsimulang pumasok sa eskwelahan si Utoy ay nasanay ito na hinahatid ng kanyang mama sa paaralan at sinusundo naman sa uwian. Subalit na mamatay ang kanilang mama noong October 2025 ay naiwan si Utoy sa pangangalaga ng kanyang papa Edelberto. Nang mawala ang ina ay ang ama na niya na si Ginoong Edelberto Nodero ang nag-aalaga sa bata. Ayon kay Tatay Edelberto, sa tuwing may pasok ang anak na si Utoy ay maaga siyang bumabangon. Noong January 9, 2026 araw ng Friday, ay bumangon siya ng alas 4 ng madaling araw para asikasuhin ang pagkain at mga kakailanganin ni Utoy sa pagpasok. Kasi po ako nagising po ako ng alas 4. Kami lang ang dalawa dito Kami mag-ama Pinaglalaba ko muna siya, naglalaba ako. Tapos pagkatapos ko maglaba, naglilinis ako ng bahay. Pagkatapos kong maglinis ng bahay, pinagluluto ko siya ng pagkain niya pambaon at pinakakain ko siya. Pagkatapos kumain, pinaliligo ko na siya. Handa na ang damit niya dito sa sopa. Paggising ni Utoy ay kumain ito ng agahan at naligo. Sakto naman na ng araw na iyon ay naisipan siyang pasyalan ng kanyang birth mother na doon lamang din naman nakatira malapit sa kanilang bahay. Ayon sa birth mother ni Utoy ay malimit siyang pumupunta sa bahay ng tiyuhin at sinisilip ang anak. Nang araw na iyon ay sakto naman, nakatatapos lamang nito na maligo kaya naman tinulungan niya na ito sa pagbibihis. Nagulat pa nga siya nang yakapin siya ng anak. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na ang huling yakap na matatanggap niya mula rito. Matapos mabihisan ay iniwan niya na ito at umuwi na siya ng kanilang bahay. Nang lumabas ng banyo si Utoy ay si Tatay Edelberto naman ang naligo. Ang alam niya ay naroon lamang sa sala ang kanyang anak at naghihintay sa kanya. Subalit ganun na lamang ang pagtataka ni Tatay Edelberto dahil nang lumabas siya ng banyo ay wala na ang anak na si Utoy.
Inakala niya na baka nagpunta lamang ang bata sa bahay ng mga tiyahin, subalit nang hanapin ito ni Tatay Adalberto ay wala roon ang anak. Na po siya. Ay, Ganun po nandito po ako sa loob ng bahay. Nung labas ko sa banyo, wala na siya. E di ako naman po ay sanay ng kuwan, nababa ako doon sa mga tiyahin. Diyan sa baba. Mga kapatid ho yan ng asawa ko eh. Eh ngayon ho, sumigaw po ako, Tutoy, tayo na. At tayo'y aabutin ng kuwan late sa school. At kung may exam ho sila at may sayaw pa siya. Ay di, kuwan po, pag labas ko dito, wala siya. Bagamat hindi naman ugali ni Utoy ang umaalis na hindi nagpapaalam, ay nagbakasakali pa rin sila na nasa school na ito. Nagtungo sila sa school subalit mas lalo silang kinabahan nang makumpirma nila na wala sa school si Utoy. Paglabas po ni Tito, galing paliligo, wala na si Tutoy. Tapos tinanong po ni Tito dito kay mama namin kung dumaan po si Tutoy. Hindi daw po. Anong oras po yung pumapasok sa school? Siguro po mga 6:30 ganun po. Hindi Kasi po, wala pong naghahatid sa kanya. meron po, sabay nga po sila. Nung buhay po yung mama namin, hinahatid sundo po siya. Pero nung namatay po yung mama namin noong October, sabay po yung tito ko pagpasok ng paaralan, ihahatid siya bago pumasok po sa trabaho. Lang sabi po ni Tito, Tutoy, intayin mo ako dyan at maliligo lang ako. Nandito po siya, bihis na po. Tapos paglabas niya po, wala na yung bata. Kung pumasok na ng ano. Opo, tapos po nung dinaanan niya dito, sabi niya, Ining, dumaan na bagad yan si Tutoy. Sabi po, wala pa. Ngayon po, sabi nung tita namin, dalhin mo na yung bag ni Tutoy at baka po umuna sa school. At excited po siyang pumasok kasi po, nung araw na yun, may exam po siya. Tapos, nag-practice pa po siya ng umaga ng sayaw kasi po after ng exam, may sayaw po sila. Tapos po, pumunta dito sa school, dala yung gamit ni Tutoy. Tinanong po dun sa advisor, wala po siya doon. Tapos po, bumalik ulit si Tito. Tapos, bumalik po ulit sa school ng pangalawang beses. Yung pangalawa pong balik dito, wala pa rin po si Tutoy. Tapos, dala na po ni Tito, iniwan po sa... Hindi po, kasi po pag aalis po yung dala si bag, ganan. Tapos excited siyang pumasok. Tapos akala po, nung tito ko kasi nga, hindi siya yung usual na nangyayari. Baka naglalaro lang, ganan. O kaya baka po biglang may tumawag na sumabay, nakalimutan po. Dito na nagpanik ang pamilya. Marami kasing kumakalat na balita na may nangunguha ng bata sa lugar. Agad silang lumapit sa tanggapan ng barangay para humingi ng tulong sa paghahanap kay Utoy. Kasama ang mga opisyal ng Barangay Santiago II, mga kamag-anak, residente at pamilya ni Utoy ay nagsimula silang suyurin ang masusukal na bahagi ng lugar. Pinuntahan nila ang mga masusukal na kawayanan, ilog, sapa at sagingan. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, makalipas ang 5 oras na paghahanap, ay natagpuan nila ang biktima. Natagpuan ang katawan ni Utoy 50 meters ang layo mula sa tanging daanan na nag-uugnay sa bahay nila patungo sa pangunahing kalsada. Tulong-tulong ng mga tiyahin ko, tiyuhin, pati po yung mga kapitbahay namin. Kasi po kami dito, isang pisa po kami. Hinanap na yung lahat ng yung dinaanan. Opo, tsaka binaybay po yung medyo may liblib yung mga ilog-ilog po, ganan. Saan siya nakitang banda? Dito po sa may kabila po namin, may kawainan po, tas sagingan, doon lang po siya. Malapit lang din dito. Dahil sa pangyayari ay agad na nag-alok ang lokal na pamahalaan ng San Pablo City ng 100,000 na reward money sa makakapagbigay ng information sa nangyari kay Utoy. Ang nasabing reward money ay nadagdagan pa ng 50,000 ng mga officials ng Barangay Santiago II, kaya naman nagkaroon ng kabuuang halaga na 150,000 pesos. Agad naman na bumuo ng Special Investigation Task Group ang San Pablo Police Station na tututok sa kaso. Medyo nahirapan pa sila dahil walang idea ang pamilya sa kung sino ang maaaring gumawa nito sa biktima. Wala kasi silang kilala na nakaalitan o nakasamaan ng loob ng maaaring gumawa noon. Hanggang sa ilang mga witnesses ang lumapit sa kanilang tanggapan. Sa pahayag ng mga saksi, ay isang lalaki ang kanilang itinuro. Ang nasabing lalaki ay residente din sa lugar at kamag-anak pa ng biktima. Ayon sa ulat ng araw na maganap ang krimen, ay namataan ang nasabing lalaki na hindi mapakali at naghahasa ng kanyang itak. Namataan din ang ilan ng lalaki na duguan ng damit.
Mas lalo pang lumakas ang aligasyon laban dito ng isang suspect ang lumapit sa mga pulis. Sa pagkakataong ito ay pinahayag nito na personal niyang nakita ang suspect na siyang huling kasama ni Utoy. Sa ginawa nilang pagtatanong-tanong sa area, nalaman nila nagalit ang suspect sa biktima dahil malimit itong makaaway ng kanyang mga apo. Hinala ng pulisya, posibleng ang away bata ang motibo ng suspect sa ginawang pamamaslang. January 12, 2026 ay inaresto ng San Pablo City Police ang suspect. Subalit nang maaresto ito ay tinanggi nito ang mga paratang sa kanya. Ayon sa suspect ay walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya at hindi niya ito magagawa. Ganun pa man ay hindi ito ang sinasabi ng mga testigo. Bagamat hindi na nagawang ma-recover ng mga pulis ang sinasabing kulay abong dugo ang damit at ang ginamit na murder weapon, gamit ang testimonya ng mga testigo at ilang circumstantial evidence, ay sinampahan na ng kasong pagpatay ang suspect na si Lito Manalo sa Prosecutor's Office ng San Pablo City. Naniniwala ang kapulisan ng San Pablo na ang hawak nilang suspect ang pumatay sa biktima, bagamat hindi pa nila kinukonsidera na close ang kaso at patuloy pa rin silang mangangalap ng mga information at ebidensya na makakatulong sa paglilitis. Na siya nakita itong suspect na si Estelito ang nakita doon sa malapit na pinangyarihan na may dugo yung mga damit. Yun po, natin ng salaysay at saka kaya po na-arrest natin yung ano. Ano yung naghahasa daw natin? Iba pa po yun, yun po ay nung gabi prior doon sa incident, may isa pa po tayong witness na nakita na nagpiprepare, naghahanda ng gulok yung si Estelito doon sa kanyang may bahay. Okay. So, dalawang witness po ang hawak. Yes, opo. Anong kaso po ang na-file? Pinailan po siya ng murder sa piskalya po. Okay. Sir, so far nakuha ba yung damit na may dugo? Bali sir, hindi na po natin recover yung damit kasi ang ating pong witness ay na kuha lang natin, kinabukasan na po sila ng Ano po yung gulo? Wala po hindi po natin na-recover yung gulong. Sa kasalukuyan ay nasa kanilang tahanan na ang katawan ni Utoy kung saan siya binibisita ng kanyang mga kamag-anak at kakilala. Maging ang pamunuan ng Public Attorney's Office sa pangunguna ni Attorney Percy de Acosta ay pumunta din sa lugar at nangako na tutulong sa pagkamit ng hustisya sa sinapit ni Utoy. Marami pa sanang nais marating ang bata. Sa katunayan ay masipag itong pumasok at hindi din naman nagpapahuli sa klase. Nang araw na mawala ito ay maaga itong nagising dahil sa meron silang pagsusulit. At kabilang din ito sa mga sasayaw sa kanilang paaralan ng araw ding iyon. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.